Asia Songbird 3 Rarest Vinyl Record Album Collection. Welcome back to our YouTube channel, Musical World Music. Yes. So ngayon guys, i-reveal natin guys yung tatlo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong pinaka-rare vinyl record collection ni Regine Velasquez. So guys, isa ako sa mga few Regine Velasquez fans na pinalad na magkaroon talaga ng album ni Regine nung nag-uumpisa pa lang siya sa music industry. So kung ngayon pa lang natin paplanuhin bumili or hanapin yung mga naunang album ni Regine, sobrang mahihirapan na tayo. Kung makakita man tayo guys, sobrang mahal na. Expensive. So ngayon i-rank natin guys kung alin yung mga pinaka-rare and expensive records ni Regine. So, on vinyl format. Kasi iba pa yung CD format, cassette tape format. Yung i-reveal natin ngayon, yung vinyl record format studio albums ni Regine. Top 3 rarest and expensive records dito sa Pilipinas. So, first is ito guys yung kanyang third studio album. Ito guys yung Tagala Talaga. And kung napansin nyo guys, sa sobrang katagalan nito, dekada na talaga. Ilang dekada na ba guys? So ayan, mababakas nyo na yung mga yupi-yupi. Diba? Pero maganda pa rin. So ayan yung nakalipas na ilang dekada. Ito guys ay na-release noong 1991. So pumapatak na almost 4 decades ago. Itong album na to. And ito guys ay release ng Vicor Music Philippines. Yan. May ano nito guys, may nilabas na reissue. Ito guys yung original press, yung first pressed. So back cover. Yan yung back cover. Yan. Close up. Pagka-Pilipiniana siya guys. Paborito kong track sa album na to yung Buhay ng Buhay Ko. Ang ganda. Buhay ng buhay ko, dulot ko sa'yo. Yan, saka yung Kastilyong Buhangin guys, sobrang ganda. Mayroon ito guys 8 tracks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Back cover and then yung album cover. Ganda. Asia's Songbird. So ibig sabihin sa buong Asia sikat siya. Diba, ang dami yung nakuha ang mga awards, especially yung mga international albums niya nilabas. Listen Without Prejudice, My Love Emotion, Retro, and yung iba pa. Kasi yung tatlong yan yung talagang literal na mayagpag sa Asia. Especially yung Listen Without Prejudice. Dati ang dami niyang mga awards na na-receive from different countries dito sa Asia. And yung mga nilabas ng singles before guys, mayroon yung mga kasamang music videos. Like yung In Love video, yung kauna-unahan niyang music video sa Asia. Wow. Kasi nga naman yung partner niya doon, talagang sikat na sikat dito sa Asia. Si Jackie Chung. Hindi ako nagkakamali. So talagang isa yun sa mga iconic song ni Regine sa Asia. And then yung You Made Me Stronger, sa ano naman yun guys, sa My Love Emotion album. And ano ba, isa pang may naalala pa kong isa niyang single na sumikat din, Follow the Sun. Yun guys ay sa Listen Without Prejudice album naman. And yung iba pa, and sa Retro naman, andyan yung naalala ko, pinapromote niya sa Korea yung Looking Through These Eyes of Love, yung Hot Stop,
kung hindi ako nagkakamali. And yung Fly. Pero ang favorite ko doon sa retro guys, yung yung I Just Don't Wanna Be Lonely and I Wanna Know What Love Is, na ni-remake naman ni Mariah. Hindi ko naman sinasabing ginaya niya, pero unang nag-remake sa mga female artists around the world. Si Regine, sinundan ni Tina Arena, and then kinover naman ni Mariah Carey. So si Regine yung nag-remake ng I Wanna Know What Love Is, na sobrang ganda. Pakinggan nyo guys sa retro album. So guys, ito isa sa mga rare LP na nilabas ni Regine. Hindi ito guys reissue ha, ito ay first pressed. Ito yung kauna-unahang labas. Kasi guys, mayroon itong reissue na available pa ngayon. Check nyo guys para mayroon kayong copy. Ito guys ay original pressed noong 1991. And then yung pangalawa ko guys, isa sa mga sobrang rare. And kung bibilin mo to ngayon, kung makahanap ka, kung makatsamba ka, sobrang mahal, as in. Ito guys ay again first pressed. Ito yung unang labas. And iba yung inlay nito guys, meron itong booklet sa loob. Special booklet. Yan, back cover. Andito yung iconic song yung Narito Ako. Remake niya yan guys, pero itong version niya, sariling version niya, yung sumikat talaga ng gusto. Parang inangkin niya na yung song na Narito Ako. Kasi yung original nito guys, released noong early 80s. Isa sa mga operatic artist. Ano siya guys, sikat siya sa mga teatro nung 80s, early 80s. Nakalimutan ko yung name. Pero siya yung original na kumanta ng Narito Ako. Pa-comment dyan guys sa comment section kung ano pangalan nung kumanta ng Narito Ako, yung original artist. Nakalimutan ko guys, female artist siya guys na sikat siya sa teatro. So yun ang pagkakaalam ko. Ngayon guys, i-comment nyo sa comment section yung name niya kasi nalimutan ko talaga. Ganda niya dito guys, di ba? Ito yung kasagsagan na nag-audition siya sa, ay pinatawag pala siya sa New York para mag-audition sa Miss Saigon. Di ba? And sabi nga wag nang putulin yung buhok, pero since ayaw naman talaga niya, ito yung kinalabasan. Pinutol talaga niya, sobrang iksi yung hair ni Regine dito. Wala naman talaga siguro siyang plano talaga, kahit pa siya kunin talaga ng Miss Saigon, wala talaga siyang plano. Pinaliwanag niya naman, di ba, kung napanood niyo yung mga interviews niya sa Boy Abunda, ang dami. Ang pinaka-first reason niya yung mahihiwalay siya sa pamilya niya, ayaw niya yun. And hindi niya kayang kumanta ng paulit-ulit. and hindi niya magawa ng mga ad-libs. Ayaw niya nang mababaliw daw siya. So, talaga hindi para sa kanya yung Miss Saigon. Kay Leia talaga yun. Pero siguro kung pinush siya talaga yun or nag-promise yung production ng Miss Saigon na dadalhin yung buong pamilya na Regine sa US, kung nagkataon na ganun, baka si Regine kinikilala na ngayon sa buong mundo. Yan, baka sikat na siya sa US, sa Europe. So sikat naman si Regine around the world, pero yung sasabihin mo kagaya ng mga major artists like Mariah, Whitney, Celine, dito sa buong Southeast Asia, sobrang kilala si Regine and sikat na sikat talaga, especially nung 90s. Yan. Sayang, pero destiny talaga ni Leia talaga mapapunta sa kanya yung Miss Saigon. Anyway, grabe yung achievements na Regine, di ba? Hanggang ngayon, sikat na sikat pa rin, di ba? So ito guys, pangalawa, mamaya, tingnan natin kung buksan or pakita natin sa inyo guys yung loob nito kasi ang ganda. So ito guys, yung pangalawa sa mga rare LP ni Regine. First pressed 1990. Literal na 1992 nilabas.
And andito guys yung You Were Meant For Me. Ngayon wala ka na. Wired For Love. Hindi na, ayaw ko na. Ang daming nag-revive nito. Narito Ako. Wow. Ito yung pinaka-iconic niyang kanta. Isa sa mga pinaka-iconic niyang kanta. I Have To Say Goodbye and Prom Day. Isa pa yun sa mga iconic song na rin yung Prom Day. Ganda. So, my top rarest LP and expensive LP ni Regine is debut album. Ito guys, yung after niyang manalo sa after ng first single niya na nilabas na ano yun parang 45 yung maliit na plaka. After noon nilabas na ito kasi sumikat yun. Hindi naman sobrang sikat pero isa sa mga tumatak din ng 80s yung kantang yun, yung Love Me Again, diba? Hindi nga dito sinama guys yung Love Me Again wala. So para klaro guys, basahin natin yung tracklist dito sa album. Maybe Now, Maybe Then, Light in the Dark, Kung Maibabalik Ko Lang, wow, isa sa mga wow. The One I Love, EBB Tide, Isang Lahi. Itong Isang Lahi guys ay naging soundtrack sa isa sa mga pelikula noong 80s. And the final track guys dito sa album na to ay Urong Sulong Ka. Isa sa mga up-tempo ni Regine, sikat na isa sa mga iconic song niya na up to now kinakanta sa mga video. Okay. Urong sulong ka, yan. Bakit ka ganyan? Urong sulong ka. Viva Records. And nilabas ito guys nung late 80s or mid 80s, parang ganon. So check natin guys yung plaka niya. Parang paint yung cover ng album ni Regine dito. Super young. Young na young. Fresh. Si Regine noon payat talaga ano siya, parang patpatin pero maganda talaga. And na-improve na lang na-improve syempre, nagkakaedad, nagmamature, lalo siyang gumanda, diba? So ito yung plaka niya guys. Ito guys ay walang reissue. Kasi ang ginawan lang naman guys ng mga reissue yung under Vicor Records. Ito guys kasi Viva Records. So wala silang nilabas na reissue from Viva Records sa mga plaka. So yan guys yung plaka. Yan. May kalumaan na yung plaka. Pero sana gawan nito ng reissue para happy yung mga avid fans talaga ni Regine. Para lahat mayroong copy. Kasi wala na talaga kung bibili ka nito ngayon, dapat ready yung budget mo. Narito ako. Hindi pala dito. Kung maibabalik ko lang ang dati mo pagmamahal. Yan. So yun guys, yung ating top 3 rarest albums on vinyl records ni Regine, ng ating Asia Songbird. Ito yung pinaka. Pili mo na itong dalhin kay Boy Toyo sa YouTube channel niya. Paano mo guys, kung mayroon kayong copy, yung may mga extra copies nito, pwede nyo dalhin kay Boy Toyo. And
ipasubasta nyo, ipa-auction nyo sa kanya. Sana magandang presyo. Kasi wala talaga nitong nilabas na reissue. Kaya maswerte yung may mga copy nito. Ayan yung spine. Ayan, Regine. Top 1. Tingnan number. Sobrang hirap na din itong hanapin, guys. At yung last, Tagala talaga. Isa din to sa mga, actually parang tie silang dalawa. Kasi yung debut album yung pinaka sobrang mahirap talagang hanapin. So guys, ipakita natin ng bahagya ng mabilisan yung loob ng 1990 album. Again, first press, spine, yung creation nito guys, walang ganito. So yan. Di ba parang ganito yung kay Taylor Swift na bagong album niya? Ganito yung style ng ng album. Parang may booklet din siya sa loob. Parang libro na nga eh. Kasi ang daming pages siya. Siguro mga 20 pages. So ito yun guys. Yung plaka sa loob. Yan. 1990, Regine Velasquez, Asia's Songbird. Yan guys. Wow. Sana mayroon kayo nito guys. And kung mayroon man kayo, ingatan nyo talaga. Sobrang ingatan nyo. Kasi mahirap na nitong maghanap ngayon. So guys, yan ang aking tatlo sa mga pinakamahirap hanapin na mga plaka, sa Tagalog plaka, ng ating Asia Songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Yan, Asia Songbird. So, kung mapanood man to ng Viva Records, please lang, Boss Vic, gawin mo to ng reissue. So yun lang guys, thank you for watching, and don't forget to like and subscribe, and pa-share na din. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe guys, pa-subscribe na kasi marami pa tayong gagawin dito sa YouTube channel natin. Maraming unboxing pa guys na ilalabas natin, ng mga rare collection natin, na mga bukod sa OPM, meron din tayong mga foreign artists, na mga madala ng makita ngayon. Try nating i-share sa ating mga viewers, para at least maalala nila nung panahon, ganito, ganyan. Mayroon palang ganyan na nilabas, and then mayroon palang format na ganyan. So, marami tayong gagawing unboxing videos dito sa YouTube channel natin. Especially sa mga OPM artist. So, yan lang guys. Again, don't forget to like and subscribe. And pa-comment na din guys dyan sa comment section kung may gusto kayong pabuksan or i-unboxing natin dito. And yung nga pala guys i-comment nyo dyan guys sa comment section yung name noong original na kumanta ng Narito Ako.
Hindi ko talaga maalala guys. So yun lang guys. God bless us guys.